Magandang umaga po sa inyong mga kapatid sa Majuro Christian Church. Ngayon po ay July 28, year 24. So tayo po ngayon ay dadako sa pagpapatuloy ng ating pong pag-aaral na ginagawa po sa Kabanatang 10 ng Mateo. At nakita po natin sa ating pong nakaraang paksa ay ang Kabanata 10 ay mayroon pong pinaka-ibig sabihin ng pagiging isang ambasador ng ating Panginoon Kristo, o ambasador ng hari ng ibang ating Panginoon Kristo. At ang pinaka tema na gusto na mangyari sa atin ng Panginoon dito ay maging loyal tayo sa Kanya o maging tapat. At nakita natin ang ibig sabihin po ng pagiging isang ambasador. Okay? Ang isang ambasador ay nakita natin na napakahalaga na tayo ay isang representative po. So, nagpo-promoter ng isang specified activity at tayo po ay isang opisyal na representative sa ibang bansa. So, yun po ang ibig sabihin ng pagiging isang ambasador. So, at nakita natin last Sunday ay sa pagiging isang ambasador natin o sugo ng ating Panginoon, at ang dala natin ay ang mensahe ng ebanghelyo ng ating Panginoon Kristo, ay nabigyan pansin dito ang pagbibigay ng katotohanan ng mensahe sa kabanatang ito ay tila makikita natin ay nagbigay siya ng instruction bilang mga sugo ng ating Panginoon o pagiging isang ambasador. At ito ay nasa 3 bagay na binigyang instruction niya. Last Sunday, nakita natin yung nakaraang mga apostol na pinili ng Panginoon. At ngayon naman po ay iyon ay sa talatang 1 hanggang 15. So ngayon po ay dadako tayo sa ikalawang tagubilin pa rin, na gaya po ng inyong binasa sa Kabanatang 10 ng Mateo at sa talata pong 16 hanggang 23. Ito naman po ay may kinalaman po sa hinaharap na kanyang mga disipulo. Okay, o yung kung yung last Sunday ay ang past apostles, ngayon naman po ay ang future disciples na mabibigyan pansin po rito sa talatang 16 hanggang 23. Tayo po ay manalangin sa Panginoon. Hingi po tayo ng gabay sa ating Panginoon sa pag-aaral na ito. O Panginoon, salamat po. Ikaw ay aming pinupuri, sinasamba sa Espiritu at katotohanan. At salamat po muli sa pagkakataon na muli magkasama-sama kami ng mga kapatid sa Panginoon sa Majuro Christian Church upang ipagpatuloy po ang pag-aaral namin, Panginoon, sa Ebanghelyo ni San Mateo sa Kabanatang 10. Muli po ay bigyan mo kami ng karunungan sa tulong ng Banal na Espiritu na maipakita ang responsibilidad, Panginoon, bilang isang sinugo mo, bilang isang lingkod mo na magdala ng mensahe, ng balita, ng Ebanghelyo ng aming Panginoon Kristo. Ito ang mabuting balita ng kaligtasan. At bilang mga ambassador mo, Panginoon, mga sugo mo, ipakita mo sa amin, Panginoon, ang kahalagahan ng pagiging tapat sa inyo, Panginoon, pagiging loyal bilang sugo po ninyo, Panginoon. Sa tulong po ng inyong Banal na Espiritu, ipagpalain mo ang pag-aaral na ito at patuloy na ibigay mo sa amin ang itinuturo mo at mensahe mo sa araw na ito. Patuloy po ang papuri at pasasalamat ay amin pong ibinibigay sa matamis sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Okay, gaya po ng binasa natin kanina, sa talatang 16 hanggang 33, ang Kabanatang 10 ay isa po sa masasabi nating lima sa aklat ng Mateo na tinatawag na Olivet Discourse. Olivet Discourse. Ito po yung tinatawag na Olivet Discourse ay ang pangalang ibinigay sa isang pribadong pakikipag-usap ng ating Panginoon sa kanyang mga disipulo tulad ni Pedro, Santiago, Juan at Andres. At 3 araw bago siya mamatay sa krus. So meron silang pag-uusap at kasama ng ating Panginoon, pribadong pag-uusap para sa kanyang mga alagad. At ginanap po ito sa bundok ng Olibo.
Kaya Olivet Discourse, no? Kilala ito bilang munting apokalipse, no? Dahil kabilang dito ang mga paggamit ng mga apocalyptic na wika, kasama rito ang mga babala ng ating Panginoon Jesus sa kanyang mga tagasunod na magdaranas po sila ng mga kapighatian, pag-uusig, bago ang sukdulang tagumpay ng kaharian ng ating Panginoong Hesukristo. Ilan dito sa mga Olivet Discourse na ito ay yung Sermon on the Mount, no? Chapter 5 verse 1 hanggang chapter 7 hanggang verse 28. Ang ikalawa rito ay yung tinatawag na Missionary Discourse, chapter 10 verse 142, na gaya ng pinag-aaralan natin ngayon. And then ikatlo yung Parable Discourse, chapter 13, no, hanggang sa buong kabanatang ito. And then ikaapat, ito yung Community Discourse, chapter 17 verse 22 hanggang chapter 18. And then kahuli-ulihan yung The Apocalyptic Discourse sa chapter 24 and 25, no? Kaya ang pinaka-atmosphere ng bahaging ito ay iba sa mga naunang bahagi, sapagkat dito ay binanggit ng Panginoon ang tungkol sa pag-uusig. Ngunit wala naman tayong mga record na ang 12 alagad ay nagdusa ng kanilang paglalakbay habang sila naglalakbay. Binanggit din ni Jesus ang mga tungkol sa mga ministeryo sa mga hentil. Okay? Sa verse 18. Sa verse 18 ay actually na nakita natin yung paglilingkod na ginawa ng 12 apostol ay talaga exclusively para sa mga lahi nilang Hudyo. Pero dito makikita natin na binuksan din para sa mga hentil sa verse 18. Kung ang basahin po natin muli para hindi makita po natin mabuti ang verse 18 na ito, na hindi lamang sa mga Hudyo kundi nabuksan din kahit sa mga hentil. Ang sabi ng verse 18, oo, at kayo'y dadalhin, no, sa harap ng mga gobernador at mga hari dahil sa akin, sa pagpapatotoo sa kanila at sa mga hentil. So nakita natin hindi lamang exclusively sa mga Hudyo kundi kasama pati ang mga hentil ayon sa verse 18. Ang banal na spirito ay hindi pa naibibigay, no? Tayo niya sapagkat kasama pa nila ang ating Panginoong Sukristo. Ngunit ang ating Panginoon Jesus ay nagsalita tungkol sa Espiritu na nagsasalita sa kanila, nakasama nila. Tutulungan sila, verse 20. Kung basahin din natin ang verse 20, sapagkat hindi kayo ang magsasalita, kundi ang Espiritu na inyong Ama ang sa inyo'y magsasalita. No? Sa verse 20. Ang verse 22 ay tila nagpapahiwatig ng isang pangdaigdigang pag-uusig, no? Kaya kung mapapansin ko ninyo, parang kaya tinawag na future disciples, no, na mga ambahador ng Panginoon, sugo ng Panginoon. So may kaya tinawag din Olivet Discourse dahil kung titingnan natin, parang ang pangyayaring ito ay parang nakatutok sa future, sa inaharap, no, na meron pa rin ang Panginoon na mga sugo at ambasador sa darating na mga hinaharap na pangyayari, no? At naniniwala tayo na ang Panginoon ay patuloy pa rin na nandoon na tutulong sa kanyang mga sugo upang mangaral at upang dalhin ang mabuting balita ng kaligtasan. Kaya ito po ay may kinalaman sa mga eschatology of future events. Kaya medyo parang naano po siya, parang na-advance kung makikita natin yung pagtuturo dito at binibigyan pansin ng mga lingkod ng Panginoon sa mga darating na hinaharap na pangyayari. At mamaya, para mas lalong nagpapakita para talagang ito ay sa hinaharap na pangyayari, may mga talata na talagang yun ay makikita natin na tumutukoy para sa hinaharap na mga pangyayari. Okay? Kaya ito ay nagpapahiwatig sa pandaigdigang pag-uusig, no? Gayunpaman, ang mga apostol ay naglilingkod lamang sa kanilang sariling lupain. Nakita po natin yon, na talagang sinugo sila sa kanilang mga lahing mga Hudyo. So, sa wakas, ang verse 23 ay nagsasalita tungkol sa pagbabalik ng Panginoon. Kaya masasabi natin itong Olivet Discourse na isa sa na itinuro ng Panginoon
na eksklusibo na pag-uusap sa kanyang mga alagad, sapagkat nabanggit dito sa verse 23 ang tungkol sa pagbabalik ng ating Panginoon, na tiyak na magpapakilos sa mga pangyayari ito sa hinaharap. So kaya huwag po tayong masyadong maguluhan. Okay? Inuuli ko po, ang tinutukoy dito ng Panginoon na kanyang mga disipulo ay mga disipulo niya sa hinaharap ng mga pangyayari. No? May iba't ibang mga sequences sa mga mangyayari sa hinaharap. At naniniwala tayo na sa hinaharap ng mga pangyayari, no, na naniniwala tayo sa rapture na tinatawag, na dadagitin ng Panginoon ng church, and then isasama niya sa kanyang kaharian, and then may mga maiiwan pa dito, no, na saka pa lang sila mga magtitiwala sa Panginoon, mananampalataya sa Panginoon, saka pa lamang sila tatayo sa Panginoon para sa pananampalataya, at sila gagamitin ng Panginoon bilang mga sugo ng ating Panginoon o ambassador habang sila ay nandito at wala pa ang talagang kawakasan po ng mundong ito. Okay? Kaya nakita natin na ito ay talagang sa hinaharap, sapagkat nasabi rito ang tungkol sa pagbabalik ng Panginoon sa verse 23. Okay? Natiyak na magpapakilos sa mga pangyayaring ito sa hinaharap. So mahirap takasan ang mga konklusyon ng mga tagubiling ito inaangkop sa mga saksi sa hinaharap. So sana po ay naging maliwanag po sa atin ito. Pero ang tanong natin, kailan, anong oras, no? So sa ilang mga antas, ang ilan sa mga pangyayaring ito ay naganap sa aklat ng mga gawa. Maaaring yung mga pangyayari ay katulad at may tugma sa aklat ng mga gawa, sa mga naranasan ng unang mga iglesia. Gayunpaman, si Jesucristo ay hindi pa bumabalik sa panahong iyon. Nandun pa at kasama nila ang ating Panginoon. At ang ministeryo ng mga gawa ay hindi limitado sa mga lungsod lamang ng Israel na nakita natin. Hindi lamang para sa kanila, kundi sakop ang lahat, kahit ang mga Hentil. So tila ang panahon na inilarawan sa section nito ay malapit na magkatulad sa panahon ng kapighatian na inilarawan ng ating Panginoon sa Olivet Discourse, no? Lalo na magiging malinaw yan sa Matthew 24 and 25, sapagat inulit yun. Sa katunayan, ang pahayag na siya na magtiis hanggang sa wakas ay siya rin maliligtas, no? Kailan ba yun? Diba? Alam natin to sa panahon ng kapighatian ng mga mananampalataya noon sa time na yon, no, na magkakaroon po ng malaking kapighatian, at mayroong mga mananampalataya sa time na yon na talagang magtitiis sila, no? At alam natin, hindi dahil para maligtas sila, kundi ang pagtitiis na yon ay nakikita natin na ito ay pagtitiis na nais silang maging tapat sa ating Panginoon. At sa verse 22 ay tiyak na bahagi ng propetikong diskurso ng ating Panginoon. Ayan ang maliwanag sa verse 22, at kayo'y kapopuotan ng lahat ng mga tao dahil sa aking pangalan, datapwat ang magtiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Kung sa ngayon po ay makikita natin na yes, may mga nararanasan pa rin ng mga mananampalataya habang sila bilang isang mananampalataya sa Panginoon na nagpapahayag at nagdadala ng salita ng Panginoon, nakakaranas ng pag-uusig, iba't ibang mga kaparaan ng pag-uusig. Pero naniniwala ko sa hinaharap mas matindi, no, na mga kapighati ang mararanasan nila, na kailangan nilang manatili at magpatuloy para sa ating Panginoon. So ito ay prophetic na diskurso ng ating Panginoon na makikita rin sa Mark 13, no, na sinabi ng Panginoon dito. Basahin din natin ang Mark 13:13 sa aklat ng Marcos 13:13. Meron po sinabi dito ang ating Panginoon. Mark 13 verse 13. Ang sabi ng Mark 13 verse 13, ito ang sabi ng Panginoon, at kayo'y kapopuotan ng lahat ng mga tao dahil sa aking pangalan, datapwat ang magtiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas, ang sabi ng Panginoon dito. And then kasama rin sa Matthew 24:13. Hindi ito tumutukoy sa isang tao na pinapanatili ang kanyang sarili na para lamang maligtas. Bagkus nagtitiis sila ng pag-uusig sapagkat nais silang maging tapat sa ating Panginoon bilang isang
ambassador ng ating Panginoon. Okay? Alam natin na ang ating kaligtasan hindi dahil lamang sa ating sabihin natin dahil sa ating mga ginagawa, no, na magtitiis tayo para mapunta tayo ng langit. Hindi. Alam natin ang nagtutulak sa atin para magtiis, magtiyaga, dahil alam natin na tayo ay isang lingkod ng Panginoon, tayo ay may katiyakan ng kaligtasan, tayo ay ligtas, at iyon ay manifestation ng ating tunay na pagtitiwala sa ating Panginoon Jesucristo. So nais nilang maging tapat sa Panginoon habang sila nagtitiis sa kabila ng mga matitinding mga pagsubok at pag-uusig na naranasan nila sa hinaharap ng mga pangyayari. Kung gayon, kung kumakapit ng mga tagubiling ito sa darating na panahon na kapighatian, madali natin maunawaan kung bakit napakaraming sinabi ang ating Panginoon tungkol sa mga pagkapuot, no? Pag-uusig na paulit-ulit na sinabi ng Panginoon. Ang panahon ng kapighatian ay magiging panahon ng pagsalungat. Tandaan po natin yan. No? Panahon ng pagsalungat. Sa time na tinatawag na tribulation sa darating na hinaharap. Ito ay panahon ng pagsalungat. Ang mga lingkod ng Diyos ay magiging tulad ng mga tupa sa gitna ng mga lobo. Kakailanganin nila na maging matigas ang isip, ngunit malambot ang kanilang puso. No? Ang pagsalungat na ito ay magmumula sa organisadong relihiyon. Sa darating ng panahon, no? Naniniwala tayo sa sequence ng pangyayari, wala na ang church dito, and then merong sisibol naman mga mananampalataya sa Panginoon at sila ay gagamitin bilang mga ambassador ng Panginoon. Tandaan natin, ang isa sa malakas na puwersa upang lumaban lalo na sa mga lingkod ng Panginoon ay ang lakas ng mga relihiyon. Matthew 10:17. Ano sabi ng Matthew 10:17? Basahin po natin. No? Lalakas ang puwersa ng relihiyon. Alam naman po natin ang relihiyon na ito, no? Verse 17. Sabi niya Matthew 10:17 sa verse 7, "Datapwat mga pag-ingat kayo sa mga tao sapagkat kayo ibibigay nila sa mga Sanhedrin at kayo hahampasin sa kanilang mga sinagoga." No? Ito yung alam natin, isang grupo ng relihiyon, no? Dadalhin tayo upang usigin ng malakas na relihiyon na ito, at hindi lamang relihiyon ang iiran ng malakas doon, kundi kahit nauusig sa atin ay kahit ang ating pamahalaan. Verse 18. No, sa verse 18, "Oo, at kayo dadalhin sa harap ng mga gobernador at mga hari dahil sa akin sa pagpapatotoo sa kanila sa mga hentil." Kita po ninyo, even ang gobyerno ay magiging isang hadlang para sa atin, no, na mga lingkod ng Panginoon, ang pamahalaan na ito, upang tayo ay usigin. At hindi lamang po yun. Ang nakakalungkot pa, ito pa ang isang matindi sa verse 21. "Datapat pagka kayo ay pinag-uusig nila sa isang bayang ito, ay magsisitakas kayo at tungo sa kasunod na bayan, sapagkat sa katotohanan sinasabi ko sa inyo, hindi ninyo matatapos libutin ang mga bayan ng Israel hanggang sa narito ang anak ng tao." No? Na makikita natin dito. At hindi lamang po yun, kundi sa verse 21, "At ibibigay ng kapatid ang kapatid sa kamatayan at ang ama sa kanyang anak, at maghihimagsik ang mga anak laban sa kanilang mga magulang at sila'y ipapapatay." So nakita natin, even pamilya. No, nakita natin na sa tatlong institusyon na makikita natin dito na talagang lalakas ang puwersa upang sa hinaharap na ang mga ambassador ng Panginoon, sugo ng mga Panginoon, ng mga lingkod niya. No, kaya matinding pagtitiis talaga ang mararanasan ng mga lingkod ng Panginoon laban sa relihiyon na puwersa, pamahalaan, at maging ang pamilya sa verse 21. Habang ang mga mananampalataya sa nakalat na bahagi na ito ng mundo ay ilan sa mga pag-uusig na ito ngayon, at indikasyon na ang pagsalungat na ito ay magiging sa buong mundo. No? Sa buong mundo. Ang relihiyon ay laging umuusig sa mga tunay
na mananampalataya. Alam po natin yan. Kahit nga si Apostol Pablo noon, no, ang tinatawag na Saulo ay umusig sa iglesia ng ating Panginoon kung paanong nagpabagong loob na si Saulo na naging Saulo ng Tarsus. So ang kasaysayan ng church na nagpakita ng mga organisadong relihiyon na walang ebanghelyo na sumasalungat sa mga lalaki at babae na nangahas na magpatotoo ng buong tapang para kay Kristo. No? Kaya sinabi sa verse 18, no, na ang pamahalaan ay makikibahagi rin sa mga programang ito sa pag-uusig. Inuusig ng mga inuusig ng makahulugang kasulatan na sa mga huling araw ay magtutulungan ng gobyerno, relihiyon para kontrolin ang mundo. Yan po ang mangyayari pagdating sa huling panahon. Inilalarawan dito na Apokalipsis 13. Kung babasahin po ninyo yan, sa isang panahon ng kapighatian, kung kailan pipilitin ng isang pinuno, no? Na pipilitin ng isang pinuno ng mundo, ang tinatawag na Antikristo. Siya ang tatayo at siya ang mangunguna na ang mundong ito na nanaisin ng Antikristo na ito na ang mundo ay sambahin siya at ang kanyang imahe. So talagang makikita natin na ito ay sa inaharap na pangyayari. No? Yun ang gusto ng Antikristo na ito. Kokontrolin niya ang relihiyon sa daigdig, ekonomiya, pamahalaan at gagamitin niya tatlong ito para usigin ng mga naninindigan kay Kristo. No? Magsasama-sama sila upang usigin ang mga naninindigan ng mga tunay na lingkod ng Panginoon, ang mga tunay na sugo niya. Magkakaroon din ng pagkabulok na pagmamahal at katapatan ng pamilya. No? Walang likas na pagmamahal. Isa sa mga tandaan sa mga huling panahon na mangyayari na alam natin. 2 Timothy 3:3 kung babasahin natin. Kaya nakikita natin na ito ay mga pangyayari sa hinaharap, no? Na itinuturo dito ni San Mateo. Yung mga hinaharap na lingkod ng Panginoon na ganito ang mararanasan. 2 Timothy 3:3. Dahil ayon sa mga itinuro at sinabi ng Panginoon dito na talagang ito ay mangyayari sa hinaharap. Kaya 2 Timothy 3:3, ayon sa 2 Timothy 3:3, ang sabi rito, 2 Timothy stress, walang katutubong pag-ibig, mga walang paglulubag, mga palabintangin, mga walang pagpipigil sa sarili, mga mabangis, hindi mga maibigin sa mabuti. Ito po yung paalala ni Pablo sa mga huling araw na darating sa panahong mapanganib. So ito yung mararanasan po nila. At sinipin ng ating Panginoong Hesus ito kahit sa Old Testament, sa aklat ng Mikas, kabanatang 7 at 6. No, na talagang merong ang pamilya ay talagang magiging daan din upang lumakas ang puwersa upang usigin ang mga mananampalataya sa Panginoon o ang mga lingkod ng Panginoon sa darating na hinaharap. Upang patunayan ang puntong ito na nakita natin sa verse 21 na talagang kapwa mo magulang, kapwa mo biyanan, manugang, ang pamilyang ito ay hindi rin magkakasundo-sundo, no? Upang tayo ay usigin yung mga hinaharap na lingkod ng Panginoon. So ang tatlong institusyon na ito itinatag ng Diyos sa mundong ito, no, ay ang makikita na tahanan, pamahalaan ng tao at ang simbahan, mga institusyon na itinayo ng Panginoon. So sa mga huling araw, lahat ng tatlong institusyon ito ay sasalungat sa katotohanan sa halip na itaguyod dito. Kaya matinding mararanasan ng mga lingkod ng Panginoon. Ngunit ang panahon ng kapighatian ay magiging panahon din ng pagkakataon, sapagkat ang mga mananampalataya ay makakapagsaksi sa mga gobernador, mga hari sa verse 18. Kaya ito ay, kung makikita natin, mahirap man, pero may mga lingkod ng Panginoon na itong pagkakataon na gagamitin sila ng Panginoon upang humarap sa mga gobernador, mga matataas na may katungkulan sa pamahalaan sa kanilang pamilya, no, upang sabihin pa rin ang mabuting balita ng kaligtasan at ituro pa rin ang tungkol sa ating Panginoon Jesucristo. Susubukin sila sa kanilang mga kaaway, ngunit ang Espiritu ng Diyos ang magtuturo sa mga saksing ito upang sabihin ang tungkol sa ating Panginoon, no?
Ang mga mananampalataya ngayon ay hindi dapat gamitin ang verse 19 and 20 na bilang isang dahilan upang hindi pag-aralan ng salita ng Diyos, sapagkat ang banal na Espiritu naman pala ang tutulong sa atin kung anong ating sasabihin, kung anong ating gagawin, kung tayo man ay iharap na sa mga matataas na tao o leader ng mundong ito upang magsalita sa ating Panginoon. Hindi po. No? Huwag nating gawin dahilan yon na natuturuan naman pala tayo paano sasabihin natin ng banal na Espiritu kung ano ang ating gagawin patotoo sa pagbagay na yun. So bilang isang dahilan na hindi natin gagawin upang mag-aral ng salita ng Diyos, bilang paghahanda ng patotoo o pagtuturo, o masasabi natin sa pangangaral, ang mga talatang ito ay naglalarawan ng isang emergency na sitwasyon. Hindi sila regular na pattern ng Diyos para sa ministeryo ngayon. Okay, na masasabi natin. So, maging noong panahon ng mga apostol, ibinigay sa kanila ng Espiritu na ang kanilang mga mensahe na harapin nila ang kanilang mga kaaway. Tinulungan sila ng banal na Espiritu. So, ang hindi pangkaraniwang ministeryo ng Espiritu ay makikita sa panahon ng kapighatian. So, nakita pa rin natin ang tulong at gabay ng Espiritu Santo upang tulungan ang mga lingkod at sugo ng ating Panginoong Hesukristo. So talagang ito ay makikita natin na ang kapighatian ay magiging panahon ng pagsalungat, pagkakataon, ngunit ito rin ay magiging panahon ng obligasyon. Obligasyon nino ng mga lingkod ng Panginoon upang sila'y makapagpatotoo para sa ating Panginoon. No? Isang magandang obligasyon. So ang mga embahador ng hari ay dapat magtiis hanggang sa wakas at matapat ng gampanan ang kanilang ministeryo kahit na ito ay magbuwis ng kanilang buhay. Napakahirap, no? Pero hindi natin alam, no? Pero salamat sa Panginoon sapagkat sila'y tutulungan ng Panginoon kung mga lingkod natin sa inaharap na pangyayari at mga sitwasyon. Nandun pa rin ang Panginoon upang tumulong sa kanila magbigay ng lakas. Sa kabila ng paghagupit, pagtanggi ng kanilang mga pamilya, pag-uusig ng bawat lungsod, mga pagsubok sa harap ng mga pinuno at mga lingkod, ay dapat manatiling tapat sa kanilang Panginoon. So ang kanilang patotoo ay gagamitin ng Diyos para mapanalo, no? At magtagumpay para sa iba. So alam natin sa Apocalypse chapter 7 na may binabanggit doon yung ang maliligtas lang ay ang lahi ng mga Hudyo na 144,000. No? Siya rin gagamitin ng Panginoon na ilan sa mga saksing Hudyo na magdadala ng salita ng Panginoong Diyos sa buong mundo sa panahon ng kapighatian. Okay? Actually, nandito sila. No? Ang church nasa langit na, and then ang 144,000 na mga Hudyo na ito, na ilan sa mga pinili ng Panginoon para maging saksi, maging sugo niya, mananatili sila rito ng mga Hudyong ito, at isa rin sila sa mga masasabi nating future disciples ng Panginoon na gagamitin niya na magdadala ng salita ng Diyos sa buong mundo. Makikita yan sa Apocalypse chapter 7 verse 1 to 8 sa panahon ng kapighatian. At bilang resulta na napakaraming tao ang lalapit kay Kristo, kaya sinabi sa chapter 7 verse 9 na makita ng maraming saksi, no? At ang magiging dulot ng kanilang pagiging tapat na sugo, ang bahador ng Panginoon, ay magiging bunga ay marami pa rin, no? Na siyang magtitiwala sa ating Panginoon Kristo. So walang alinlangan na mga salitang ito sa Matthew 10 ay magiging napakahalaga at makabuluhan sa mga saksi sa panahong iyon. Tayo ngayon ay maaaring matuto mula sa mga salitang ito kahit na ang kanilang pangunahing interpretasyon at aplikasyon ay para sa mga lingkod ng Diyos sa hinaharap. No? Anong nakikita natin dito? Kahit ito man ay ang tinuturo ay sa mga lingkod natin sa hinaharap na mga pangyayari. Gaano man kahirap ang ating kalagayan, maaari nating gawing pagkakataon ang pagsanangsang sa pagpapatotoo, no? Na nakikita natin na maaaring tayong magtiwala sa Espiritu ng Diyos na tutulungan tayong maalala ang tinuro sa atin ng Panginoon. So, sa magandang dapat nating alalahanin yan. No? Kahit sabihin natin sa ngayon o sa inaharap, nandyan ang tulong ng Panginoon sa kanyang ambassador, sa mga sinusugong niya, sa mga lingkod niyang tapat upang sila'y tulungan sa pamagitan ng banal na Espiritu. Sa halip na tumakas at maghanap ng mas madaling lugar,
maaari tayong magtiis hanggang sa wakas. Sa pag-alam na tutulungan tayo ng Diyos ay tutulungan hanggang sa huli. Napakagandang kalakasan nito na binibigay ng Diyos. Kung sa puzzles, nakikita natin sa mga nakaraang 12 alagad ng Panginoon, and then sa hinaharap ng mga disipulo ng Panginoon na pinag-usapan natin, ay naroon ng tulong ng Panginoon. So, even sa present disciples niya, ito yung tatalakayin natin next Sunday. Sino na may mga present disciples niya? Mga ambassador, mga sugo niya, no? Nakita natin sa nakalipas ang 12 alagad, sa hinaharap, no, na mga disciples niya na nandiyan ang tulong ng Panginoon. Then next Sunday makikita natin yung present disciples ng Panginoon, sino sila, no? At nakita natin kung nandoon ang tulong ng Panginoon, so mas lalo na maaasahan natin dito at present na mga lingkod ng Panginoon na may katapatan at may pagtitiwala sa Panginoon na patuloy na maghahatid ng salita ng Diyos at magsasabi ng mabuting balita ng Ebanghelyo ni Kristo sa lahat ng mga tao. Asahan natin ang tulong ng ating Panginoon. Kaya mga kapatid, habang pinag-aaralan po natin ito, na binigyang hapyaw tayo sa mga hinaharap na magiging lingkod ng Panginoon, kung anong kalagayan nila. Kung titingnan natin, parang napakahirap, di ba? At least sa ngayon,